para masolusyonan ang malalang traffic. May saayos ang transport system sa lupa man, sa dagat o sa himpapawid. At matugunan ang kakulangan sa mga infrastructure project sa iba't ibang panig ng bansa. Inilunsad ng gobyerno ang Build, Build, Build program. Layo nito na magkaroon daw ng golden age of infrastructure. Our Build, Build, Build program will provide a solid backbone for growth. This will continue to upgrade infrastructure, connect more people and communities, and create more jobs. Sa ilalim ng BBB, may higit 4,000 infrastructure project na sisimulan. Sa bilang na ito, 75 ang itinuturing na flagship projects. Ang kabuuang pondo aabot ng 8 to 9 trillion pesos. May pondong galing sa Official Development Assistance o ODA na uutangin o di kaya naman ay grant mula sa iba't ibang bansa. May mga popondohan gamit ang Kaba ng Bayan sa bisa ng General Appropriations Act o GAA. At may mga proyektong nasa ilalim ng public-private partnership kung saan kapartner ng gobyerno ang ilang pribadong kumpanya. Sa nalalapit na midterm mark o pangangalahati ng termino ng kasalukuyang administrasyon, kukumustahin at bibisitahin ng Reporter's Notebook ang ilan sa mga proyektong nasa ilalim ng Build, Build, Build. Isa sa mga railway project na kabilang sa Build, Build, Build ang MRT-7. Ang project cost nito, 62.7 billion pesos. 2016 ang simula ng pagtatayo nito sa ilalim ni dating Pangulong Noynoy Aquino at itinuloy ng kasalukuyang administrasyon. April 2016, nag-full blast ang construction nitong MRT-7. May 14 stations ito. Sisimula sa North Avenue at hihinto sa San Jose del Monte, Bulacan. Titignan natin ngayon kung hanggang saan na ang inabot ng construction. Sa pagbaybay namin sa Commonwealth Avenue, makikitang nakatayo na ang mga posteng paglalagyan ng riles ng tren at estasyon nito. Pero dahil na rin sa construction, mabigat ang daloy ng traffic sa paligid nito. Para sa construction nitong MRT-7, kumain ng 2 to 3 lanes per direction dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kaya ang naging resulta ay matinding pagbigat ng trapiko tulad ng nararanasan natin ngayon kasi dito sa bahaging ito ng Fairview, yung itinuturing na parang nagbabottleneck, naiipon na yung mga sasakyan, kaya mas matindi yung pagtagal ng trapiko. Daing ng ilang mga nakasabay kong pasahero, sa biyahe pa lang, papasok at pauwi mula sa trabaho, ubus na raw ang oras nila. Nagtatrabaho po ako sa may Naiya po, sa may Resort World. Wow! Pag 4 o'clock po ako mag-out doon, nakaka-uwi po ako mga 8. Ganun po siya. So 4 hours po. 4 hours yung biyahe. 4 na oras? Nag-MRT pa po ako noon. So kamuning po ang baba ko galing ng TAP. Tapos sakay po ako ng bus papuntang Tungpo po. Pero dati, bago itayo yung MRT, So mga ano lang po, mga 1.5 hours. kaya na dati, 1 oras at kalahati. So talagang nagdadasal ka siguro na matapos na tong MRT, Sana ano? matapos na para kahit pa paano, maluwag, makakaluwag na ng ano. Pati ang driver ng bus na si Mang Abelardo na 25 taon nang pumapasada sa rutang ito, umaangal na dahil bukod sa pagod sa biyahe, nababawasan pa raw ang araw-araw na kita niya dahil sa tindi ng traffic. Mapandang alas 5, 6. Ayan na, umpisa ng traffic yan. Ngayon, maluwag pa yan. Sa lagay na to, maluwag pa to. Maluwag pa yan. Hanggang mga alas 6, alas wala ng galawan niya. So yung biyahe niyo po, gano'n nakatagal? Inaabot? Ang papunta lang namin dito, hanggang Baclaran, umabot kami ng 6 na oras, 5. Hiling niya matapos na sa lalong madaling panahon ang pagtatayo ng MRT-7. Pagdating sa Barangay Pag-asa sa Caloocan City,
napansin naming naputol na rito ang pagtatayo ng poste ng MRT-7. Ito na ang huling poste ng MRT-7. Hindi matuloy ang konstruksyon hanggang makarating sa pinakahuling istasyon sa San Jose del Monte, Bulacan dahil kailangang dumaan sa pribadong lupang ito. Ang komplikasyon, naglabas ang Malolos Regional Trial Court ng desisyon, itinataas ang presyo ng lupa mula 200 pesos per square meter to 1,800 pesos per square meter. Ang komplikasyon yan, ang sinasabi ng DOTR kung bakit sa halip na 2020 ang completion date, posibleng maging 2021 ito. Ang orihinal na value ng lupa noong 2010 ay 67 million pesos. Pero ngayon, umabot na ito sa 589 million pesos. Ngayon po ang nangyari, sa San Jose del Monte pa lang po, magbabayad na tayo ng 500 plus million. That is 56% of the total right-of-way site acquisition budget for the MRT-7. Ngayon po, ano po epekto niyan sa sa Pilipino? Tayo po ang eventually, at the end of the day, we're going to shoulder that. Puna naman ng UP National Center for Transportation Studies, dapat ay inayos muna ang road right-of-way issue bago pa sinimulang itayo ang MRT-7. Ang ganitong problema kasi ang mas nagpapatagal sa pagtatayo nito. On the technical side, if it's along the right-of-way, then we have to exert effort in order for us para makuha yung lupa na yon, no? Pero yung technicality kasi or legality kasi niyan is kung sino man yung may-ari ng lupa, meron din kasi siyang rights in terms of yung value ng lupa, no? Kahit sabihin mong i-expropriate ng gobyerno yan, hindi naman pwedeng sobrang baratin. Ang ginagawa po ngayon ng gobyerno is that tinatapos natin ang kaya natin tapusin, no? Nagipag-ugnayan na po tayo sa OSG kung anong dapat nararapat na gawin dito sa order ng korte. Kung hindi po natin makukuha yung writ of possession ngayong taon, madedelay na naman po ito ng sabihin natin more or less another 1 year. Ang target po natin dito by mid-2020, dapat operational na po ang MRT-7. Dahil atrasado ang completion date ng MRT-7, matatagalan din ang pagtitiis ng mga sumusuong sa trapiko sa Commonwealth, Caloocan at Bulacan araw-araw. Isa na rito ang 35 taong gulang na si Richard Homanya. Nakatira sila ng pamilya niya sa isang resettlement area sa San Jose del Monte, Bulacan. Wala nang oras para mag-almusal. Diretso nang papasok si Richard. Ang unang biyahe ni Richard, tricycle, papunta sa sakayan ng bus. 15 piso ang gastos niya rito. Pagsakay ng bus, tanaw na ang halos hindi gumagalaw na mga sasakyan sa kahabaan ng Fairview. Para makarating sa pangalawang sakayan ng bus, 25 piso naman ang ilalabas ni Richard. Matapos ang mahigit 1 oras, lilipat na siya sa bus na biyabiyahe sa Quezon Avenue. Meron pa ba? Para makatipid, ordinaryong bus na lang ang sasakyan niya. Mas mura ng 9 piso. Pasado 10:00 na nang makababa ng bus si Richard. Kaya nagmamadali siyang sumakay ng jeep papuntang Banawe kung saan siya namamasukan. Kaya po. 10 piso pa ang nabawa sa pera niya. Kaya Chinatown lang po ha. Matapos ang 4 na oras sa kalsada, sisimulan na ni Richard ang pagkakabit ng tint sa isang sasakyan sa kanilang shop. 12 taon na siyang nagtatrabaho sa Banawe, Quezon City. 400 pesos kada araw ang kinikita niya. Simulan tinayo yung MRT na yan, MRT-7 na yan. Naging heavy duty na po talaga ang traffic. Pag nagawa ng po MRT, napakalaking tulong lang po talaga sa amin yan. Gaya po ng mabilis ng biyahe.
isang sakayan ka na lang ho. Hindi ka na pababa, akyat. Kung gaano kahirap ang pagpasok, doble pasakit pa ang pag-uwi. Susuungin na naman niya ang mas matinding traffic. Maraming pasahero, nag-aantay. Siyempre, siksikan na po sa bus. Ayun po ginagawa namin para makauwi lang kami, sumisiksik na kami sa bus. Kasi minsan hating gabi na nakakauwi sa bahay, yung mga anak ko, tulog na, hindi ko naabutan. Hindi ko makakasama, makakabanding yung mga anak ko. Makakabanding ko, pag araw ng may pasok naman sila, ang uwi nila, alas 12. Konting araw lang din makakabanding ko yung mga anak ko, imbis na mahaba-haba, di ba? Pagdating sa kanilang bahay, tulog na ang kanyang mga anak. Wala na rin siyang dinarat ng pagkain, kaya diretso sa tulog si Richard. Pag uwi mo sa bahay, parang gusto mo lang mahiga na lang. Parang ayaw mo na kumain kasi pagod ka na sa trabaho, sa biyahe. Pag uwi mo sa bahay, bagsak na yung katawan mo. Parang ayaw mo lang. Parang ayaw ko na kumain, matutulog na lang ako. Sa ngayon, nasa 30.72% complete na ang MRT-7 as of June 30, 2018. Ang MRT-7 na itinatayo ngayon, ikukonekta sa tinatawag na Unified Common Station dito sa Quezon City. Ito yung tinatayo na Unified Common Station na dapat ay matatapos sa taong 2019. Pero dahil sa kaguluhan kung saan ba siya mismong itatayo, ay naiurong ito sa taong 2020. Bahagi rin ito ng Build project ng pamahalaan. Ganito ang inaasahang magiging itsura ng Unified Common Station. Sa ngayon, may ilang poste nang nakatayo rito. Ang project cost para rito, 2.8 billion pesos. Isa pang railway na bahagi ng Build at ginagawa na ngayon ay ang LRT Line 2, East Masinag Extension. Biyabiyahe ito mula Santolan hanggang Masinag sa Antipolo. Ang project cost nito ay 2.27 billion pesos. Ayon sa DOTR, on schedule ang proyekto at inaasahang magiging fully operational na sa first quarter ng 2020. Pero ang pinakamalaking proyektong popondohan ng gobyerno sa lahat ng Build project ay ang Metro Manila Subway. Araw-araw kung sumakay sa tren ng Philippine National Railways o PNR na may rutang Kalamba hanggang Tutuban si Rosaline Sambial, 39 na taong gulang. Nagtatrabaho siya bilang isang janitress sa Makati City. Ikipagsiksikan sa ibang mga pasahero para lang makatipid sa pamasahe. Napakahirap po. No choice ka, mami, kasi makipagsiksikan ka talaga sa train. Kung hindi ako mag-PNR, ang balikan ko po nasa 100. Sa PNR po, 30 pesos po ang balikan. Malaking tipid po yun sa amin. Kwento ni Rosaline, 3 beses na raw siyang nakaranas ng aberya habang nasa loob ng tren. Umusok po yun. Then, nakalukso po ako sa kasi huminto. Nakaka-nervous po, ma'am. Kasi unang iniisip mo, sana maging okay. Kasi yung mga anak namin, mami, baka may mangyari sa amin tapos yung mga anak namin ganun. Pagbaba ng Santa Mesa Station, naglakad na lang si Rosaline pauwi para makatipid. Pag-uwi ng bahay, kanin at nilagang itlog ang hapunan niya. Nag-overtime sa trabaho ang asawa niya dahil kailangan daw nilang kumayod para sa mga anak nila. Tubong South Cotabato sina Rosaline. Lumuwas sila sa Maynila noong 2010 para maghanap ng trabaho. Iniwan ni Rosaline ang mga anak sa Mindanao para doon mag-aral. Sa mahigit 8,000 pisong kita ni Rosaline at ng asawa niya sa isang buwan, 6,000 ang ipinapadala nila sa mga anak. Yung mga anak namin makatapos talaga, kaya tiis. Kahit araw po ng Pasko, hindi kami makauwi, ma'am. Kasi imbis na iuwi namin, pamasahe namin sa airplane, ipapadala na lang po namin.
Kasama sa Build, Build, Build program ang modernization at improvement ng PNR line na sinasakyan ni Rosaline. Sa ngayon ay nasa 5 bagon na ang bumabiyahe rito, pero sa susunod na taon aabot na raw ito sa 14 na bagon. Kaya mula 50,000 na pasahero, inaasahang 120,000 na ang pasahero na kayang serbisyohan ng PNR line. Sinilip din ng Reporter's Notebook ang iba pang railway project na nasa ilalim ng Build, Build, Build program ng gobyerno. Kabilang narito ang PNR South Commuter Railway na may project cost na 124 billion pesos. Tatakbo ito mula Maynila hanggang Los Baños, Laguna at nakatakdang simulan Disyembre ngayong taon. Isa pang proyekto ang PNR South Long Haul na bibiyahe naman mula Maynila hanggang Bicol. Ang total project cost naman nito 175 billion pesos na uutangin sa bansang China. Ang original target start of implementation nito ay 2017 pero binago ito at ginawang 2018. Ang completion target natin dyan is 2023, pero tulad nga nung sinasabi palagi ni Secretary Tugade, hindi naman natin kinakailangan na hintayin matapos yung buong linya bago magamit to ng ating mga pasahero. At inaasahan natin na as early as 2021, 2022, ay makakapagbukas na tayo ng ilang mga segments nung tinatawag natin PNR South Long Haul o PNR Bicol. Sa lugar ni na Rosaline sa Cotabato, isa pang railway project ang nakatakdang simulan. January 2019, masisimula ng unang phase ng Mindanao Railway Project. Ang project cost ng Phase 1, 35.25 billion pesos na mula sa GAA. Operations date niyan is 2021 and we are still on target to operate it by 2021. Ang Phase 2 may project cost naman na 71.63 billion pesos na uutangin naman mula sa China. Wala pang detalye para sa Phase 3. Yung future phases na tinatawag natin ay kinakailangan pa ng isang detailed feasibility study. Pero ang pinakamalaking proyektong popondohan ng gobyerno sa lahat ng Build, Build, Build project ay ang Metro Manila Subway. Pangunahing sagot ito ng gobyerno sa problema sa traffic at congestion sa Metro Manila. Tatakbo ang subway o underground rail ng distansyang 25.3 kilometers. Ang total project cost, 356.9 billion pesos na uutangin sa Japan. Itinutulak natin yung unang 3 istasyon kasama nung depot natin at nung building natin para sa Philippine Railway Institute na matapos by 2022. Tayo ay scheduled nang magpirmahan ng kontrata sa ating contractor para sa tinatawag nating partial operability section nitong Nobyembreng ito para pagdating ng Disyembre, Enero, Pebrero ay makapag-umpisa na tayo nung tinatawag nating advanced works at groundbreaking activities para sa Metro Manila Subway. Kabilang ang 4 na railway project na napuntahan ng Reporter's Notebook sa 13 railway project na nasa ilalim ng Build, Build, Build program. Sa bilang na ito, isa ang ongoing ang construction at inaasahang fully operational sa 2020. 2 ang ongoing ang construction pero madidelay ang completion date. Isa ang madidelay dahil magpapalit ng source of fund, 2 ang nasa bidding stage, isa ang ongoing ang procurement process, 4 ang ongoing ang preparation for construction, at 2 naman ang sumasailalim pa sa feasibility study. Bukod sa mga railway project, bahagi rin ng Build, Build, Build program ng gobyerno ang pagtatayo at improvement ng mga airport sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang narito ang Mactan International Airport sa Cebu na sinimulan nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Nandito ako ngayon sa Mactan Cebu International Airport, ang tinaguriang World's Friendliest Resort Airport. Isa sa mga flagship project sa ilalim ng Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte para masolusyonan ang problema ng airport congestion dito at mapataas ang airport capacity mula sa kasalukuyang 4.5 million passengers. Inaasahang tataas ito sa 12.2 million passengers.
Bukod sa Mactan International Airport, 6 na airport improvement and expansion project pa ang bahagi ng Build, Build, Build flagship program, kabilang na ang improvement ng Davao International Airport, improvement ng Iloilo International Airport, improvement ng Bacolod Silay International Airport, Lagindingan International Airport Improvement Project, improvement ng Bohol Airport, at expansion ng Clark International Airport. Sa 7 airport na ito, isa ang natapos na. Isa ang nasa bidding stage, isa ang ongoing ang pre-construction activity, at 4 ang under procurement process. Kung anong hirap ang dinaranas ni Richard at Rosaline sa pagbiyahe noon, hindi pa rin nagbabago ngayon. Tila mahaba-haba pa ang kanilang pagtitiis habang hinihintay na matapos ang mga infrastruktura at proyektong makatutulong sa kanila. Sa susunod na linggo, abangan ang mga road and bridge projects sa ilalim ng BBB program ng gobyerno. Dito sa bayan ng Cordoba, Cebu, itatayo ang Cebu-Bohol Link Bridge. Bahagi pa rin ito ng Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.